halaga ng iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, awitin ko kabutihan ng Diyos. Kay tapat sa bang buhay, kay mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo siyang gabay sa kasakitan, nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, o Diyos aking Ama. Ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa bang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di nagbabago ang kabutihan mo, kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Iaalay ko ang buhay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kay tapat sa bang buhay, kay mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. May gabi sa tanan dalagon ang Dios sa matag usa kanato, no. Akong pasalamat sa Ginoo nga mayong Dios nagpadayon ang iyang pagka maluluyon, nagaayo, o nagapasalamat ta sa Ginoo nga bisan naay mga panahon nga wala ta tungod kay aduna tay ginabati nga trangkaso, pero ang Dios maayo og ayos siya sa alagad sa Ginoo. Karon akong mga pangumusta sa mga kaigsunan dinhi sa Bima, Valencia, malay-balay mga partners diya sa mao nga dapit, no. Salamat sa Ginoo sa inyong suporta ug bisan pa sa prayers ninyo. Nagpadayon ang ministry sa Jesus is Forever tungod sa prayer sa matag usa ug pagtinabangay. Salamat sa Ginoo. Bisan pa din sa Manolo Portits, no. Ministerial
atong kagrupo, Manolo Portage Ministerial Association. Mga intercessors, kita ang ilang leader diya, mga igsoon sa Northern Bukidnon Inter-Church Fellowship. Nagapadayon gihapon karon nga Mayo dito ta sa Foursquare sa Lingion, Manolo Portage, Bukidnon. Pastora Jody agunod. So salamat sa Ginoo og bisan pa sa akong mga classmate or mga kaubanan diha sa 90% Sam's Golf Ministry. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, sa inyong prayers o pagsuporta. Ako po nagampo nga ang Dios magapalambo sa atong ministry, sa ministry ninyo, sa trabaho nga gipiar sa Ginoo sa inyo. O ang Dios panalangin ako mga kaigsunan din sa excuse me, sa Hawaii. Salamat sa Ginoo. Niabot atong programa dito, na bless sila og napanalanginan. Sa Saudi, salamat sa Ginoo. Sa Malta og dinhi sa Davao, sa Manila og sa Bohol, salamat sa Ginoo. Daghan kag mga kining nag-follow sa atong kining pagwali sa Jesus Forever, mga igsoon. Ako lang mga prayer sa inyo nga kung whatever ang unsa may inyong gikinahanglan og kaluwasan man, si Jesus lang gid ang kaluwasan. Siya lang ang dalan kamatuoran og kinabuhi. Walay makato samahan kun dili maagi sa iya, dili reliyon kun dili si Jesus lang. Okay, so og nanginahanglan mo og kaayuhan sa ngalan ni Jesus, ang kaayuhan moabot sa inyo. Muna akong proklamasyon og mahatagan tag kagawasan sa tanan panahon sa ato nga kinabuhi. Now, mga igsoon, dinhita sa pulong, aduna lang duha ka bersikulo nga gusto na kong pagabasahon sa matag usa. Sa Juan 15, John 15, 44 and 5. 15, 4 and 5. Pero sa Bisaya lang ni siya, mga igsoon, sa Bisaya Bible. Nagaingon dinhi, pabilin kamo kanako og ako magpabilin kaninyo. Dili kamo makapamunga, gawas kong magpabilin kamo kanako. Sama nga ang usa ka sanga dili makapamunga, gawas kong magpabilin kini sa punuan. 5. Ako ang punuan sa paras, og kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako, og ako diha kaniya, mamungag daghan. Kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. Magampo ta. Amahan nga Dios ning dapit sa kagabion. Salamat sa pagwali sa imong alagad. Naka sa akong likod. Og nagasaksig og nagapamuhat og milagro alang sa tanang nagasunod niini. Amahan, salamat sa imong anak nga sa Jesus. Holy Ghost, salamat sa pagtabang. Tagay kay magunahon na karon madinawatanon, kasing-kasing mapuyan sa imong mensahe. Dalaygon ka sa ngalan ni Jesus. Amen. Now, dinhi mga igsoon, nagaingon dinhi, ang 4 and 5, pabilin. Pabilin kamo kanako, og ako magpabilin kaninyo. So, adunay kondisyones. Samara na sa usa ka kanang kondisyon usab sa Ginoo sa tanang tao. Tinuod nga ang Ginoo nagpakamatay, nagpalansang sa cross sa tanang tao. Pero kung dili mo sunod sa kondisyon ang tao, dili gyapon siya makaangkon sa gihatag nga kinabuhi nga walay katapusan. Dili gyapon siya makaangkon. Ngano man, tungod kay usa ka na siya ka pagpili. Usa ka decision sa pagpili. Biyai ang dautan nimo nga kinabuhi. Og batoni ang bag-ong kinabuhi diha kang Kristo. Kondisyon na siya. 1:3:16 ang sigingon. Tinuod nga gihigugma sa Ginoo, no? Gihigugma sa Dios ang kalibutan.
og tungod niya na iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Si bisan kinsa nga motuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Ambot pasabot na gyapon kondisyon. Dili lang kay pangtunol din luwas ka na bisag wala ka nagbag-o, wala ka naghinulso sa imong masala, nagbuhat ka mo kagdautan, dili. Ang giingon sa Ginoo, usa ka desisyon nga dawaton nimo ang kinabuhi nga walay katapusan kay imong talikdan ang dautan nimong binuhatan. Mao na siyang ang kondisyon. Manang moingon ko sa inyo, bisan nga nagpakamatay ang Ginoo sa tanang tao, pero di pa gihapon tanan maluwas. Di man tanan ang nagtuo og nagbiya sa iyang kalapasan o kasalanan. So makita nato dinhi mga igsoon, pabilin. Ang sanga nga magpabilin sa punuan, makatagamtam siya og kalambuan. Mabunga siya sa panahon sa timbunga. Sambot pasabot diha nga di dapat ka magpalayo sa punuan. Dili ka dapat buot-buot sa imong kaugalingon. Magkinabuhi diha sa mensahe. Kaya ang mensahe mao ang punuan. Sa atong kinabuhi niya in application sa ato. Kita mismo nasayod nga konektado ta sa punuan. Ambot pasabot nga dapat nagaamping kita. Nga dili kita ang masentro sa atong kinabuhi kundi si Kristo. Dili ang garbo, dili ang kahakog, dili kita, kundi si Kristo. So man gusto sa Ginoo nga atong masabtan, no? The Lord naa siya usa ka kanta mga igsoon nga nagingon nga the Lord is my tower. So yun sa nato na siya pag-awit. For the Lord is my tower and He give me the power. So ambot pasabot niya na mga igsoon kung moingon ta nga siya ang atong tori. Og nata sa tori nga taas kay nga tori, so maghunahuna gyud ta nga safety ta. No, safety ta. So ang Ginoo mo'y atong lig-ong tori. Nga sa diha nga adunay mga dagkong unos pagsulay bagyo sa atong kinabuhi, makasalig ta nga dili ta maunsa. Nga naman kay siya ang atong lig-ong tori. So, adunay gitawag mga igsoon nga abiding, the experience of abiding bear much fruit. Bear much fruit. Padayon lang diha sa pagpangalagad nimo sa Ginoo. Padayon nga si Jesus maoy mahimaya sa kinabuhi sa matag usa. No? Sa 4 and 5 and 7, verse 4, verse 5, and verse 7. Gitawag siya og knowing and reckoning. In reality on that position of union. Result is fruits, more fruits, much fruit by faith. So nakita nato dinhi nga dapat natong sabton. What does it mean knowing? Knowing means having or reflecting knowledge, or knowing means information. Information. Knowing means you have wisdom. You have knowledge. So, ambot pasabot ani mga igsoon nga having or reflecting knowledge. Information. Information nimo asa, kinsa. Dapat nakasabot ka nga ang imong trabaho as branch diha sa punuan nga konektado lang gyud ka permi sa punuan. Nagapabilin ka diha sa punuan. So manang gitawag og sa Tagalog pa pananatili. Pananatili sa Dios ugat ng katatagan.
no? Pananatili sa Dios ugat ng katatagan. So, aduna kay information. Dili kay permi lang kag pangutana nganong naamang ko nakakunik man ko sa punuan, gusto kong mahimong punuan. Ako nga sanga gusto kong mahimong punuan. Pag sanga ka. Ang punuan si Jesus raman. Sanga ra gyud ta. Dili na ka pwedeng mahimong punuan. No? Sanga ra gyud ka. So, imong dawaton nga sanga ka. Imong dawaton nga wala kay mahimo kung wala ka sa punuan. Imong dawaton nga masipiyat o masayop ka gayon pag mubulag ka sa punuan. So, imo siyang gitawag nga aduna kay information a branch apart from the vine is dead. Kung maputol man ang sanga gikan sa punuan, patay gyud na siya. No? Patay gyud na siya. So nakay knowledge ana, nakay kahibalo ana, nakay information ana. And then napud kay information nga di ka magbuot-buot ba sanga. Ang sanga dili magbuot-buot. Dapat naka sabot siya. Di siya gusto nga for example ang sanga maingon nga gusto na ko mamunga. Gusto na nako pakanon ang mga tao. Gusto nimo pero dili pa panahon. Dili pa panahon. Bot pasabot ana. Dili ka pwede ana. Nakay information nga dili ka pwede magbuot-buot. Dili ka pwede. Nga mo ingon sa punuan pabungahan ako. Dili. Kay ang punuan na ay panahon, season nga mamunga. Season, no? Nga mubunga. So ingana ang information, knowing, no? Having or reflecting knowledge and knowledge. O knowing means information. Knowing means wise. Okay, wise. Wisdom. Reckoning. Kay gingon man din mga igsoon nga knowing and reckoning in reality on that position of union. So unsa man ning gitawag og reckoning? Reckoning is gitawag siya og account. Account. May account ka for example sa ato nga balay natay gitawag og mga billing. Mga bill. Natay account sa tubig. Natay account sa kuryente. Natay account sa giutangan nato. No? So, gitawag siya og recon, no? Reckoning. Tungod kay nakay account, nay maningil. No? Nay maningil. Reckoning. So, but pasabot nga giun sa nato pag abide as branch diya sa vine. No? Imo bang gibikil-bikil ang punuan? Reckoning. Naa siya gitawag og evaluation. Evaluate ang performance. Ingon nga mga sanga. Lahi-lahi manggod ta, no? Lahi-lahi ta. Mga pastors, dili pod pareha. Dili pod pareha ang mga pastors. Sa kinaiya, batasan, dili pareha. So lahi-lahi gyapon ang gitawag nga pag kinabuhi. Nay-reckoning ana. Nay-reckoning sa umabot nga panahon. Yun sa niya pagdala ang iyang kaugalingon. So, adunay evaluation, no? Evaluation. Account, bill, or computation. Muna siya yung mga meaning sa aning reckoning. Evaluation. Sa ako is the best nga dali masabtan na to ang reckoning is time of evaluation. No? Evaluate ang performance nato. So muna gitawag og knowing and reckoning in reality on that position of union
resulting is fruits, much fruits by faith. No, daligon ang Ginoo mga igsoon. So, adunay klaro din ng example. When the day of reckoning comes, we will have to face some and pleasant truth. Tinood gini siya mga igsoon. Sa oras sa hukom, sa oras sa evaluation, makadungog yung tag storya nga medyo sakit. No? Mao gini ka matuorat. Kay maong po na trabaho sa judge. Mo na'y trabaho sa atong isig ka believer. Hindi lang po na ito pasubrahan nga sakyan sa emosyon. So, muna siya. Ang buhay ng sanga nagadepende sa puno. Wala may kinabuhi sa iyang kaugalingon ang sanga. Manay kamatuoran. Wala siya kinabuhi sa iyang kaugalingon. Okay? So, ang naay kinabuhi, ang punuan. Mo'y nag-supply og kinabuhi sa mga sanga. So, muna siya'y kamatuoran. Muna nga sabto na sa sanga. Nga wala siya'y kaugalingong kinabuhi. Nagadepende lamang siya ngadto sa punuan. So, gikinahanglan niyang sa Tagalog pa mananatili. Mananatili, tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan. Hindi ito one time or big time. Decision ito. Sa kanya lamang dumadaloy ang buhay ng isang sanga. Isang branch. Spiritual at lakas ay galing sa punuan, no? Galing sa puno. Kumakapit ng mahigpit sa puno, iyan ang trabaho ng sanga. Hindi sa pilitang magbigay ng bunga o sariling sikap. Salamat sa Ginoo, no? Ang trabaho sa sanga, mao lang ang pag-ampo nga magpabilin siya diha sa punuan. Dayon i-apply ang word, i-apply ang pulong. Maabot ang panahon, mo resulta ang daghang bunga sa ato nga kinabuhi. So dalago ng Ginoo sa matag usa akong prayer ug mga pag-ampo nga naatay nakatunan sa ato karon nga Bible study on the air. Salamat sa Ginoo. Tanan nga wala pa nagdawat kay Jesus nga Ginoong manluluwas, giawhag ko kamo sa pagdawat nato kay Jesus Christ. Ang gikaingon ko na, tinuod, misulod ang sala sa tibuok. Sala sa isa ka tao, may kailap ang sala sa tanang tao. Ug miabot pod si Jesus. Siya ang nagwagtang sa sala sa tanang tao kun mutuo ka. Dili tanan maluwas mga igsoon. Kung ikaw wala mo surrender sa Ginoo. So kailangan nimong pilion ang kabubuton sa Dios, dili nimong gusto. Maluwas ka. Pero kung magpadayon ka sa imong gusto, dili ka maluwas. Tinod, tanan tagiluwas, tanan tagipakamatyan, pero may kondisyon. Ang mutuo, dili malaglag, kung dili makabaton sa kinabuhi ng walay katapusan. Sige, ang tanan nga mutuo nga wala pa nakadawat kay Jesus Christ nga Ginoog manluluwas, sabat sa akong pag-ampo. Sige, sabat, amahan nga Dios, sa ngalan sa imong anak nga si Jesus, miduol ako uban sa akong pagpaubos sa akong kaugalingon. Nagapangayo ako og pasaylo sa tanan nako nga mga kalapasan. Akong gisugid sa akong baba nga ikaw Ginoo. Mituo ako sa kinasingkasing gayud nga ikaw nabanhaw gikan sa mga minatay. Og maluwas ako. Sumala sa imong pulong sa Roma 10:9. Nagpasalamat ako sa kaluwasan o pagsulat sa akong pangalan sa libro sa kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa tanan usab Ginoo nga nagsakit, nagbalatian karon sa ilang mga lawas, mga trangkaso,
cancer, arthritis, kidney problem, taas nga sugar, acidity, abnormal nga oxygen sa lawas, stroke, sa ngalan ni Jesus. Malaos malaya, mawala, mahanaw ka sa matag lawas, sa matag usa. Sa ngalan ni Jesus, nagampo ko sa kumpletong kaayuhan. Og madawat nato ang mga panalangin gikan sa Dios. Salamat Lord sa imo Ginoong milagro nga ginahimo ginabuhat karon. Dalaygon ka sa ngalan ni Jesus. Amen. Wala na tay panahon mga igsoon. Dalaygon ang Ginoo. Maayong gabi sa tanan. Amen.